Hi everyone, it's Tuesday, July 22, 5:22 p.m. So this is my first week vlog since I came back from Spain. Tuesday na, hindi ako nakapag-vlog yesterday. Well, last week pa naman ako dumating. Dumating ako ng Thursday last week, July 17. Hindi ako nag-vlog kasi nag-busy muna ako sa kung saan. Ayan, back to regular programming na tayo. And nag-workout tayo for today habang nanonood ng vlog ni Ray Germar. This is that the ink is blue. May black pero gel. I don't like gel pens. Alam niyo ba nung high school, grade school, high school, ayoko talaga ng GTech. I love my Panda. I love my HVWs. Hey, ayan, kakatapos ko lang mag-workout. Again, it's Tuesday. Maulan, grabe. And we live in Marikina, so medyo napapraning-praning ako. Dahil lagi ako nakabantay sa Marikina River News, sa Marikina Rescue 911, kung ano nang mga nangyayari. But anyway, what I'm doing right now, it's a very busy week. Naka-leave din kasi ako ng Friday, which is hindi ko pa na-file. Pero bossing, if you're watching, I'm going to file leave on Friday. Birthday leave. Birthday leave, I am turning 40 on Saturday. July 26 ang birthday ko, 1985. So yeah, I am turning 40. Kaya magli-leave ako. Nothing grand. Actually, pinag-iisipan ko yan eh. Like, for the past few years, talagang laging ang grande. I really want a celebration and all. Pero ngayon, I'm like, parang ayokong mag-celebrate. I have a lot of different set of friends kasi. So parang sabi ko, I'll just meet them when I meet them. I just want this time na mag-relax lang. So, I was supposed to check in sa Shangri-La EDSA Siang, pero ang mahal. May Sikihor pa kasi kami, which I don't think matutuloy dahil dito sa bagyo na to. But, just in case matuloy, yung budget ko nandoon na. So, I instead booked a hotel at Richmond Eastwood. Malapit lang here sa house. Malapit lang sa Marikina. Basta wag lang bumaha. Kasi pag bumaha, hindi ka makakaalis ng Marikina. But anyway, so what I'm currently doing, I just finished working out. Upper body lang, shoulder lang na weights. Weights lang naman talaga ang workout ko. And then right now, I'm just editing some vlogs. Yung mga vlogs ko, weekly vlogs ko from May and June na hindi ko pa na-edit hanggang ngayon. And then, I'll send it over to my brother. My brother does my vlog editing. My educational content is being done or edited by Tracy, my social media manager. And then, after matapos ko yung vlogs na yon, I'll start with editing yung vlogs ng Spain, which is madami nun. Yun lang, and then work lang for the rest of the week. Clarifying lang po na yung isang Airbnb ng July 16 is under Mia Personal. Yes, kasi alam ko sa Siargao yun. Siargao ko na booking yun. Hold on, let me double check. So my EA is Ariel, who is also the head of my wedding and events planning na company, MJ Weddings. She's also my EA, part-time EA. She's doing my finances right now. She's checking, sabi ko kasi dumating na yung credit card bill ko. So, just wanted to check. Sabi ko sa kanya, ihiwalay mo yung Mia personal expenses at saka yung Spain expenses. Kasi yung Spain expenses namin ni Mama dito sa credit card na to, meron kaming tinabing pera specifically to pay for that. Para yung Mia expenses, syempre ako magbabayad nun.
15,750 plus 20,730.73. Ay, 36 pala to. Hindi, sorry. Tag mo pala yan as Strigo. Nakatabi akong pera for that. Team building, Airbnb yan. Okay. Ang mahal pala ng ano namin. Siargao. Ang kalat pa ng office ko actually. Hindi pa siya inaayos since time na umalis ako papuntang Spain, which was June. Okay, got it. In fairness, nagulat ako kasi ine-expect ko aabot ako ng mga 200,000 pesos doon sa ano ko, sa expenses ko sa Spain. Pero hindi naman. Parang ang total ko kasama na yung personal expenses ko doon sa card na yun is nasa 100. Tingnan natin. 165. Not bad na. May nakatabi kami na dollars specifically for that. Ayun lang. So let me just edit my videos and then I'll see you guys for the rest of the week. Tuesday to July 22, 6:30, 6:25 p.m. Ayan po, umuulan na naman. Ayan, sa Marikina po kami. Marikina City. Ayan, thankful naman hindi pa bumabaha sa labas. Ay, naka. Magdi-dinner na po kami. Magdi-dinner na. Dito ako nagdi-dinner sa bahay ng mom ko. Sinigang! Ayan, ito yung mga aso ng mother ko. Si Badet. Aso ni Joanne. Ayan, patingin sila sa labas. Psst. Eh! Makulit! Hey! Shh. Sina Jed. Si Rex lumabas. May wapo. Makapasan. Asin. So, tapos mo, yung ito. Nakasapatos pala ang wafu. Ha? Nakasapatos pala ang wafu. Ganyan ba pag tag-ulan? Ikaw. Hey! Makulit. Ayan, kakatapos ko lang skincare. Sobrang kalat pa rin ng office ko. Grabe. Anyway, it's still Tuesday, July 22. It's already 7:41 p.m. 8 p.m. ang pasok ko. So, getting ready lang tayo. Yan, very curly talaga ang aking hair.
Ang ginagamit ko na skincare, it's Skin 1004. Nagpapaano tayo ngayon, yung pink nila for pores. Kasi lumaki yung pores natin sa Spain. Dahil sobrang init. Na-realize ko na nandun ako na yung skincare dapat nagagamitin mo sa Spain. Dito kasi oily skin ako. Pagdating ko sa Spain, sobrang dry skin na. So, kailangan talaga pag nasa Spain, yung skincare mo dun is for dry skin. Dahil nakakatuyo yung weather nila. Sobra. Hindi masyadong umuulan. Thank you, Lord. Pero nakita ko sa news kanina na meron pa daw 3 bagyo na papasok. So, ewan ko na lang kung matutuloy pa yung Sikihor namin. Meron pa naman akong event doon. Pero bahala na. Anyway, let's open the aircon. I just wanna share din pala na grabe yung mura ng perfumes sa Spain. So, ang favorite perfume ko since college pa to is Cool Water by Davidoff. Nabibili ko to sa mall, ganito kalaki, 100 ml, at about 7,000 pesos. And then, na-discover ko that if you buy sa airport, yung duty-free sa airport natin, sa NAIA, it's just 4,500. Pero, every July kasi sa Spain, parang end of season sale nila. So, nagpunta kami sa Primor. Ito yung parang cheaper version ng Sephora. Mas mura. And then, sale. Bumili ako ng dalawa na Cool Waters kasi lumalabas 1,700 pesos na lang siya. Kaya OMG. Bumili ako ng dalawa for me. Tapos, bumili din ako ng Ralph Lauren. Dalawa rin yung binili ko nito. Isa sa akin, isa sa mom ko. Yung mom ko bumili din ng dalawa pa. And then, meron pa akong binili na Eye to Eye ba yun? Nakalimutan ko, Calvin Klein ata yung brand na yun. Pero it's already with my daughter. Bumili rin kami ng dalawa nun. So, parang, 7 ba? Or 10 yung perfumes na binili namin kasi sobrang mura talaga compared dito. So, yan. Grabe sila mag-sale doon. Talagang pakak na pakak yung sale nila. Kaya tuwing bibili ako ng perfume, doon na lang. Since doon na rin naman ako titira. Ayan, so makikita nyo, sobrang kalat ng office ko. Tingnan nyo. As in, sobrang kalat ng office. Kalat pa yan simula nung umalis ako. Tapos syempre nadagdagan dahil nung dumating ako. Ito pa lang yung part na na-ice ko. Or you stop touching your sugat. Ay nako, lalagyan kita ng cone. Bagong opera kasi yan. Kasi ang laki ng opera niya sa intestines. Nilabas yung buong intestine niya. 'Di ba? Dahil parang lumobo. Kung hindi siya ooperahan sa sabog yung intestine niya, but at least okay na siya. And ang ginastos ko is 80,000. 80,000 pesos para doon sa operasyon niya. But I'm very thankful sa mga vet niya. Dalawa yung vet niya. Isa dito sa VetLink sa Marikina. Tapos yung Brentwood sa QC. So dalawa yon. Yun lang, I'm very thankful kasi he's alive. Sabi ko, dead ma ng malala sa babayaran, basta mabuhay siya. Kaya yung savings ko noon na tinabi-tabi ko, na gastos namin for the vet, for the vet bills. But that's fine as long as he's alive. Sabi ko naman sa asawa ko, pagtatrabahuhan ko ulit yan. Kaya rebels lang. But anyway, come join with me. It's Tuesday. I think marami akong meetings today. Let's see. Yep, marami tayong meetings. So I have 1, 2, 3, 4. 4 lang pala. 4 meetings today. I just have to 1 meeting dahil nag-overlap. Anyway, enjoy your Tuesday.
yung ilog? The 38th floor of Richmond Hotel. Kahirapan din. Ayun ang Marikina River. And ang bundok ng, ano ba yan? Sierra Madre. Oh my God, sa pinakataas tayo. And this is our room. This is the Executive Deluxe. Diba? Not bad. At mura ko lang siya nakuha. Let's eat. Wala tayong basa. Wala. Tanong mo. Sabi. Excuse me. Yes. Saan pong basa? Basa. Gusto ko ng iced tea. Ma'am, pwede niyo pong iced tea order. Isa lang po. Okay po. Thank you. Happy Sunday, everyone. It is currently July 27 at 9:30 p.m. Philippine time yun, ha? So, finally, we are home. I celebrated my birthday, my 40th birthday sa Richmond Hotel. Hindi yan sponsored. Akala mo naman is a sponsor. But anyway, yeah, we are currently now at home. So, nililinis ko ngayon ang aking napakaduming office. Actually, itong dumi na to, simula pa to pagdating ko ng Spain. Hindi ko pa siya naaayos hanggang ngayon. And I'm watching Ambo's vlog. Itatag ko yung link niya if you want to subscribe. And yeah, and then I have flowers from NLA. Ayan. And then my dog na hanggang ngayon may sakit pa rin. Hindi ko na alam kung ano nangyayari sa kanya. But yeah, we are going to fix muna our office dahil ang tagal na niyang magulo. Nagmo-mold na siya dahil nga tag-ulan. And then I have to record I have to record YouTube videos. Okay, activated. I have to record my YouTube videos kasi nagagalit na sa akin si Tracy. Yeah, yun lang. Ayan, come on. Let's clean with me. It's Thursday, August 7. Anyway, nai-enjoy ko gumawa ng weekly vlogs. Ang problema, nakakalimutan ko gumawa ng weekly vlogs. So, magsisimula tayo ng this week on a Thursday. Tapos nagaganyan pa. On a Thursday. Anyway, kukwento ko na lang kung ano mga pinagagawa ko. Anyway, this week started off really, really bad. And this week is like just really not good. It's dragging. It's like a very, very long week. And that's because, naalala nyo yung I think yung unang week vlog ko yun. I lost my dog, si Kara. Now, Kara has a brother. Parang twins sila technically. So, Kara passed away ng May this year. And then si Oreo just passed away nung Monday.
May, June, July, just 3 months. 3 months after. Anyway, and that's why this week is such a drag. It's such a very depressing week. Kaya yun. But anyway, yeah, I want to be more active sa weekly vlogs natin. So, yan. I think some people, I posted a picture online and some people were asking about where I got mga items ko here sa office ko. So, I think the first one is my keyboard. This is the Logitech Wave Keys. So, I got this through online. Syempre, I'll just post the links in the description down below so where you can also buy. And then matchy siya with our Logitech keyboard, Logitech Lift mouse, ergonomic mouse. Kita niyo naman gamit na siya. Ang dumi-dumi na niya. But yeah, this is my favorite. Before, nagpapalit-palit pa ako ng keyboard, trying to look for keyboard with yung mga keys niya and switches and whatever. Pero now, hindi na. I've been using this for months already and I love it. Especially for someone like me na merong tendonitis on my right wrist. This really makes it comfortable. Nice yung sound niya. I'll just post na lang siguro a video showing kung ano yung tunog niya. But really nice sound and really amazing. So what have I been doing for this week? Nag-sick leave ako ng Monday, wasn't feeling well. So I just have been crossing off a lot of to-do lists. So I have my consultancy, agency. Ako lang naman mag-isa dun, tsaka yung asawa ko. Basically, brands reach out to me, some companies, softwares reaching out to me, mga ganyan. Companies are reaching out to me also to create training materials for them. VA agencies do reach out to me also asking for training materials or advice kapag need ng improvement ng mga managers nila, yung mga ganyan. So, that's my consultancy agency. That's Executive Solutions Consultancy. And then I'm also the co-founder of Next Level Assists. It's a very small virtual assistant agency based here in the Philippines. We are SEC registered. And we are 100% Filipino owned. So wala po kaming mga partner na mga foreigners. That's why it's very hard for us to get clients kasi wala naman kaming parang partners na nasa US looking for clients. So we just really highly rely on our referrals. And then of course, yung aking social media platform where I try to get to attract some clients. And then we also have a family business, yung organic rub. So this is something na pinapalakas ko din. Business to ng mom ko that I'm helping her out with kasi magiging sa amin din naman yon. So mga organic rub siya. So that's 3 businesses. And then of course, I have my content creation sa YouTube ko. And then I also have yung online course ko that I'm trying to turn into an online school already for aspiring executive virtual assistants or admin or VAs, yung mga ganyan. We just launched yung internship recently. We are already at week 2 ng internship right now. I currently have 10 interns. And then ang maganda kasi dito, I also partnered with virtual assistant companies that I can refer them directly to those companies after ng internship nila. Meaning they don't have to go through the usual application process. Diretso na sila doon sa sa final interview. So yeah, I think that's basically it. Oh, and then also a family business naman to. This is with all of my cousins. We have Dazo.ph. This is an online horse racing magazine for tips. This started off as a family business ng parents ko. Ng mom ko, together with her siblings. So paper magazine naman yon of horse race tips. Kami naman ng mga cousins ko, we but we created a online version of that. So medyo mahina ang market, but we're doing our best. Napalakasin din siya.
But we'll see. Hindi ako masyadong active doon right now because I have all of these other businesses. But ayun lang, ano pa ba? I think yun lang naman yung aking mga business. Hindi ko na kaya pa mag-load pa ng more. But I'm very happy with that. So yeah, that's it. So right now, it's Thursday, almost the end of the week. We're celebrating my daughter's birthday this weekend. So you can come join me. Hey guys, so I'm getting ready for Nike's birthday dinner. I'm super not feeling well, pero it is what it is. Baka mag-file ulit ako ng leave today. It's just not giving. Anyway, yun lang. Ito ang video. Happy birthday. Ayun, nawala na. Ano, wala na? Happy birthday, ladies! Happy Sunday. Well, hindi happy for me. I'm so under the weather. Looks like this is because yung mold dito sa bahay at saka sa room, hindi kasi maganda yung ventilation ng mga kwarto namin dito. Hindi kami pinapasukan ng araw. And then hindi din nagwo-work ng maayos yung mga bintana namin. Parang na-stuck na yung mga windows sa kalawang. So hindi na siya nabubuksan. So I'm looking at ipa-renovate yung mga bintana. So magkaroon ng better ventilation dito sa house. It's just really, really bad. Minsan nalalasahan ko na yung mold. Kaya pupunta ako sa doctor this week to have everything checked. Just really, really bad. Anyway, I hope you're having a better weekend than me. Pinipilit kong, alam mo yung sinasabi nila kasi na parang kahit may sakit ka, ako kasi very dramatic ako eh. Pag may sakit ako, as in OA, lagi nga akong inaasar ng buong pamilya ko at mga kaibigan ko. Kasi every time na I'm sick, talagang parang ramdam ko yung sakit ko. But anyway, I'm trying my best na kontrahin. Parang yesterday, I went out, met up with friends. Happy birthday to us! Ano Tio? Happy birthday! What kind of team yan yun? Really? Feel ko dahil sa pali niya. I mean, magaling siya dito sa Philippines, pero pag international, saka yung Vietnam matatangkad eh. Baka huli talaga yung game niya. Ha? Huli lang yung game niya ng mga... We'll see. Kasi although okay na siya. Pero nararamdaman ko na yung sumasakit na yung likod ko and all. So ngayon, I'll try ulit this Sunday. Kung anong pwedeng gawin. Well, I have to pick up my daughter sa Eastwood and then we'll see but whatever. Di ba parang ganun yung parang kukontrahin mo. Anyway, let's see kung totoo nga. Sana totoo. Anyway, ang hindi ko kayang gawin ngayon yung magstay sa room na may aircon. Ngayon sobrang init naman pag walang aircon. Ano pa to? Naramdaman ko to Monday pa. Tapos pa konti-konti siyang gumagrabe. Kaya nung Friday, nag-leave ako sa work. Kasi hindi talaga giving. So natulog lang ako. Ang iniinom ko na gamot pag ganito is yung Vicks NyQuil. Binibili ko siya sa SNR. Kasi nakakatulong siya na hindi grumabe. At saka nakakatulong siya sa tulog. And then, sabi lang ng husband ko, nung Friday, grabe daw yung snore ko. As in, sobrang lakas daw. I guess dahil syempre may sakit. So, ayun. Ay, nako.
Sunday pa din, August 10. Kakatapos ko lang mag-guasha. Hindi ko pinapakita pag nag-guasha ako kasi nakahubad ako pag nag-guasha ako. Anyway, I still prefer yung guasha na yung silver. Post ko na lang dyan. Bumili din ako yung nagva-viral ngayon sa TikTok na guasha, yung may cold, ganon. Okay naman siya, pero mas nafe-feel ko kasi yung classic na guasha. Pero meron din kasi akong ganito, yung cold and hot na, cold and warm. So, gagamitin ko siya ulit. Kasi masarap yung cold. Hindi ko lang alam kung saan nabibili to kasi sobrang dumana nito. It's been with us for years na. As in years. Ayan, ganyan siya. Tapos, press mo to for cold. Kasi ayan na, maririnig mo na siya. May vent siya dito. Tapos nakalagay lang waiting. Kasi hintayin mo lang mag-ready yan. Tapos pag ready na siya, pwede mo na siyang gamitin sa face. Tapos namamatay siya mag-isa. Hindi ko na alam kung gaano katagal. If 30 minutes or 15 minutes. Pero ang oil na gamit ko is face oil ng Human Nature. It's my favorite. Saan na yun? Eto. Ilang beses ko na ito pinopost dito sa Flower Beauty Lux Oil. Ayun na. Lamig. Gumagamit ako ng cream dito before, pero based on recent experience, mas okay itong beauty oil. Even with the guasha, mas okay itong beauty oil na to. I've tried the other beauty oil ng ano tawag dito? Human Nature. Yung parang regular nila na sunflower beauty oil. Okay naman siya, pero mas oily to compared to those others. Kaya mas maganda siya for yung guasha and for this apparatus. Habang nagaganito ako, I just discovered a new vlogger. Well, hindi naman siya bago. Ngayon ko lang siya na-discover. Mahilig na ako manood ng vlogs ngayon kasi nga gusto ko rin matuto mag-vlog. Si TP Dos Santos. I think showbiz siya before. And I like her vlogs. Ayan. Ayun lang. Let me watch. Papalit ako sa car. Medyo maulan kasi. Let's go! Okay, nandito na kami sa Caltex beside Barpinsos XOS sa White Plains. We're attending my cousin's graduation party. So she graduated. Ayan, natapos ko na siya. So, 30 minutes nga yung tinagal niya. Kanina pa ako bunod sa ayaw pa niya matapos. Basically, 30 minutes. Habang nanonood ako ng vlog. So, after nyan, meron din siyang warm, pero cold lang yung lagi yung ginagamit. After nyan, I just clean it. I hate being sick. Tanga. Mahaba actually ang proseso ng facial, ang skincare natin. Pero, itong hot and cold na to, ginagawa ko lang siya pag weekend, pag walang work. Kasi pag may work, regular skincare lang tayo. Sama. So, anyway, ang skincare ko puro Skin 1004 except for my retinol. Ang retinol ko is Olay. Pero, ayan, ito yung aking retinol na ginagamit and mahal siya. Pero buy one, take one naman siya sa Watsons. Pero sa gabi ko lang siya ginagamit every other day. And then my toner, day toner to, Skin 1004.
And then Skin 1004 pa din. Paubos na siya. Buti na lang sa Spain, nakita ko nung nasa Spain ako, meron ding TikTok shop sa Spain na nagbebenta ng Skin 1004. Ito naman yung next. Pero iibahin ko lang kasi yung Skin 1004 ko ngayon is for oily skin. Pag nagpunta ako ng Spain, nagiging dry skin ako doon kasi iba yung araw. So, hindi pwede sa akin yung mga skincare for oily. Kasi, syempre pag oily skin ka, yung skincare mo is nakakales ng oil. Eh, hindi pwede sa Spain. Kailangan doon, dinadagdagan yung moisture. Dahil sa Spain, yung araw nila doon talagang sumisip-sip. Hindi ka nga, nung nasa Spain ako, hindi ako namamawis kahit sobrang init. Kasi sinisip-sip niya talaga. So, sobrang drying. And then, may eye cream din tayo from Human Nature. My favorite eye cream. Gumagamit din ako ng ibang eye cream sa gabi. Ang ginagamit ko na eye cream sa gabi is itong Lux Organics na retinoid, whatevs. Okay. And then, papatuyo ko lang siya saglit before ako mag-sunblock. Yung sunblock ko now is the Skin 1004. Ito siya. Pero papalitan ko na siya kasi grabe ng white cast nito. Lagi akong inaasar ng asawa ko pag ito yung gamit ko. Kasi grabe yung white cast. Maganda siya ha, don't get me wrong. Kaso, I think because of my color, dahil morena ako, masyadong nagiging prominent yung white cast niya. That's it. Let's eat breakfast. Good morning, boy. How are you? Good morning. Naglaro na kami niyan kanina. Panis na pala yung kanin. Anyway, so this is my breakfast. If you know me already, you know that I have type 2 diabetes. I'm also taking Ozempic as prescribed by my endocrinologist. So, when you're taking Ozempic, very important yung protein intake. So this is 200 ml water. And then this is my protein. This is Glucobest for mga diabetic talaga siya. I buy this in any drugstore. Expensive siya at 2,500. Kapag nakareseta siya sa inyo and you are senior or PWD, meron siyang discount. Sa akin kasi wala akong reseta. Hindi naman din kailangan siya ng reseta. Pero yun lang, wala akong discount. PWD po kasi ako. So, 4 scoops. Yun lang siya, water and the powder. Ayun lang, water and powder. Powder lang siya. Wala na akong hinahalong whatsoever. Walang milk or whatever. Nung nag-Spain ako, dala ko din to. Pero nilagay ko siya sa Ziploc. Isang buong ganito, tinanggal ko yung powders, nilagay ko sa Ziploc.
Pawis na ako agad. Ang init. OM, ikaw pala kawawa ka. Wala kang electric fan. Good. Good morning, my boy. I love you, my boy. Okay ka na? Okay ka na? Alam niya actually, kaya hindi ko madire-diretso yung mga yung daily vlogs ko or weekly vlogs kasi my day revolves around just here at home. So, hindi ko alam kung ano pang i-content ko kasi hindi naman ako lumalabas. Bihirang-bihira lang tayo lumabas kasi nga work from home tayo. But, let's see. Ang hirap. Ang hirap pag may sakit. Ginagamit ko din pag may sakit ako is ito. Yung organic rub. Ano ba yan? Ayan. Organic rub. This is homemade. Yung mom ko yung gumagawa nito. Business namin to actually. So, gawa siya sa ginger, eucalyptus, and whatever. Something else. Siyempre, hindi ko alam, di ba? Ito, meron naman palang ingredients. Camphor, eucalyptus, ginger, lemongrass, menthol, sunflower oil, at saka virgin coconut oil. Meron kaming ganito, maliit, 10 grams, meron kaming 50, tapos meron kaming 100. Pero yung 100, limited edition lang siya. Parang tuwing holidays lang namin siya nilalabas. Or pag special order. And then meron din tayong roll-on version. Tapos meron din tayong massage oil version. Pero yung massage oil version natin, medyo pinag-experimentohan pa natin siya ngayon. Kasi masyado siyang matapang. So, we're trying to parang check kung ano yung binabalance out. And then, if you want to order, you can order. I'll put the link in the description below. Our FDA is still pending approval. Pero in process naman na siya. Ang hirap kasi pala magpa-FDA. Kailangan meron ka pang doctor, na chemist, na whatever. So, it's a little bit complicated. But for us kasi to be able to, of course, market it properly and ship it sa other countries kasi marami din kaming order sa ibang bansa. So, we need to have it na naka-FDA. So, yun siya. If you wanna check it out, nag-accept din po kami ng mga resellers. So, ayan. Ayun lang. Just sharing. Hi guys, it's Tuesday shift. Pero Wednesday na technically ng madaling araw. So, absent ako ng Friday last week at saka Monday. Dahil grabe yung sakit ko talaga. As in, ang OA. Nag-ER ako yesterday, Monday, sa may Marikina Valley. Thank you sa mga doctors and nurses ng Marikina Valley. Kasi hindi ko na kinakaya yung sakit ng dibdib ko, pati sakit sa likod. So, nag-ER ako pag ganyan kasi kapag pupunta lang ako niya, maghahanap ako ng doktor, yung hindi ER, mahaba pa ng proseso. Wala kasing urgent care dito sa atin eh. Hindi katulad sa, natutunan ko to sa client ko, hindi katulad sa ibang bansa na meron sila tinatawag na urgent care. Urgent care, hindi siya ER. Ano siya, basta parang nandun na yung mga available doctors, iba't ibang klaseng specialist. Kasi diba kapag regular sa HMO, pupunta ka, maghahanap ka ng doktor, aalamin mo yung schedule, tapos re-resetahan ka, sasabihin mag-x-ray ka, tapos yung x-ray, kinabukasan pa. Alam mo yung wala ka ng sakit, hindi pa nagagawa lahat ng dapat gawin. So,
pag ganyan, pag ganitong masama na talaga pakiramdam ko, pupunta na lang talaga ako agad sa ER. Para nabibigyan na ako agad ng may x-ray na agad, may blood test na, tapos may gamot na rin. So, nabigyan na ako ng antibiotics and pain reliever. Dahil nga sa sakit ng throat tsaka sa sakit ng likod. Until now, masama pa rin pakiramdam ko. Nakakainis lang kasi parang I'd rather be working daily kaysa sa ganito. Mas nakakapagod yung may sakit. As in, sobrang nakakapagod. Sobrang uncomfortable. Hindi ka makatulog ng maayos. Paputol-putol yung tulog mo. Hindi ka makatulog ng may aircon. Pag naka-electric fan ka na, mamawis ka naman. 2 electric fan na nga yung nakatapat sa akin pero namamawis pa din. Natutulog ako na nakahubad kasi ang init dahil electric fan lang. It's so uncomfortable. Ayokong nagkakasakit. Sobra. Hindi ko rin alam kung bakit ako. Basically, ang feeling namin kung bakit ako nagkaganito kasi grabe yung mold dito sa bahay. Kaya magpapatawag kami ng cleaning services. Hindi ko palang nare-replyan. May in-inquiran na ako. But anyway, ayun lang. Tuloy pa rin ang vlog. Pero hindi ko naman na-vlinag yung sarili ko na sakit-sakit. But anyway, pumasok ako today. Sabi ng boss ko si Yana, okay lang naman na ituloy ko yung sick leave ko. Pero sabi ko, sige, I'll work na din. Sa kama lang din naman ako. I mean, kaya naman na. It's just that there were times na nakakatulog ako kasi dun sa gamot ko. But my body just really needs to rest. So yun. So ngayon, end of shift na. Mamaya konti, iinom na lang din ulit ako ng pampatulog. Niresetahan din ako ng pampatulog. Ay, nako. Kaya, ingat-ingat everyone. Yun lang. That's the update for today.